magkandidatura para sa pagkakonsehal sa Davao City ang anak ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Samantala, wala pang desisyon ngayon ang mambabatas kung tatakbo ulit sa national position. Narito ang balita ni Jean Domingo. Sa nagpapatuloy na filing ng Certificate of Candidacy sa lungsod ng Davao, sinamahan ni 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang anak na si Rodrigo Rigo Duterte II sa paghain nito ng kanyang COC upang tumakbong konsehal sa unang distrito ng Davao City. Di akong anak, akong yubanan si Rigo. Sabi niya, sinamahan ko ang aking anak. He is running for the for councilor for the 1st District of Davao. Nilansar siya pagkakonsehal sa unang distrito. Ngampanya tarong. Sa naging panayam sa nakababatang Duterte, sinabi nito na wala pang pinal na desisyon para sa pagtakbo nito sa darating na halalan. Anya, pag-uusapan pa ito ng kanyang pamilya at ilalabas niya ang desisyon sa pagtakbo matapos silang mag-usap. Alam mo, eto hindi po ako nagiging bias at alam nyo naman po tayo ay talagang nakasuporta sa mga Duterte. Hindi po dahil panatiko tayo ng Duterte. Dahil nakita nyo naman ang ebidensya na nagawa ng Duterte sa Davao. Alam nyo kung gaano kalupit at kadelikado at kabayolente ang Davao before, dati, bago pumasok ang Duterte. At alam nyo, napakapayapa ngayon. Kaya nga po ayoko ng yung kamag-anak patungkol sa lahat na lang ay sila ang nakaupo. Pero pagdating sa Duterte, I'm even requesting them na sila ang maupo. Bakit? Kasi ipinakita na ng Duterte, again, ebidensya, paano maglinis ng isang syudad. At alam mo, sa tagal naming nasa Davao, araw-araw po kami ay halos sumasakay ng Grab. Nakakausap namin, mahal po ng mga taga Davao ang mga Duterte. Bakit? Kasi napakita na nila ang pagmamahal nila sa taong bayan. Hindi po sila abusado and at the same time, talagang naging mapayapa ang Davao. Mapayapa, malinis, angat ang buhay, maraming trabaho, etc. etc. Kaya ako, pabor ako. Bagamat hindi ko pa kilala yung kanyang anak, kasi po, meron po silang pride ang Duterte. Aalagaan po nila yung pangalan nila. Mapapansin nyo naman, ang galing ni PRRD na ipasa niya sa anak niya. Ang galing ni BP Sara, ang galing ni Baste, ang galing ni Pulong. Hindi kurakot. Yes, they are not perfect. Marami rin silang kasalanan, gaya mo, gaya ko. Pero, tatandaan po natin, pag-usapan sa trabaho, nagampanan po nila ang kanilang mga trabaho para sa taong bayan. Hindi po sila abusado sa kapangyarihan. Nanilbihan sila. Kaya nga mas maraming Duterte sana ang tatakbo. Ako, dito sa aming syudad, kung may Duterte, ay sigurado ako malilinis itong lugar namin. Sana mas marami pang Ng tumakbo. kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte, kapatid na si Vice President Sara Duterte at ng kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Duterte. Pag nahuman ang storya namo nila Mayor Rudy, Pagkatapos daw nila mag-usap ni PRRD dun sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya katulad ko, ayan. At pagkatapos sila mag-usap ni PRRD Vice President Sara at si Mayor Baste, Vice President Inday ug ni Mayor Baste. Mag-meeting man mi karong magmi-meeting sila. anytime within the week yun. Pero sa position wala pa ko ka. Sana maging congressman ata ulit to si Pulong Duterte, no? Or I don't know kung pwede pa siya maging mayor. Kasi para sana, ako I'm really hoping na si Baste at si PRRD ay tumakbong senador. Pero ang huling balita ko, si Mayor Baste ay ayaw iwanan ng Davao. So hindi siya tatakbong senador unless
yung tatay niya, si PRRD ang magiging mayor, 'di ba? Hindi ko alam kung si Pulong magme-mayor, puwedeng mag-mayor para si PRRD, pero I think si Pulong sana sa Congress, si PRRD mag-mayor, total medyo may edad na siya para hindi na siya biyahe ng biyahe, andiyan siya sa Davao. At, ilang beses na sinabi sa amin ni PRRD, personally, nadinig namin mula sa bibig niya nung kami nagkakaroon ng meeting at pag-uusap, na talagang mas gusto niya po ang executive department. Executive position gaya ng mayor dahil hands-on, nasa ground. Kasi po ang senador ay legislative, tagagawa ng batas. So wala pong direct connect sa mga tao. Unlike 'pag mayor, parang ikaw ang presidente nung lugar na yun. So talagang meron kang galawan na diretso. Iyan po talaga, diyan po nasanay. Tatandaan niyo po kung bakit magaling na presidente si, PRRD ay dahil siya ay matagal na nanilbihan bilang executive ng Davao, mayor, et cetera. Direct po siya sa taong bayan. So, tingin ko mas bagay si PRRD do'n, and then si Mayor Baste sana ay tumakbong bilang senador. Pero siyempre aabangan natin 'yan sa mga susunod na araw at 'yan ay magiging magandang balita. Sir, anong advice niyo po for your son? Mangampanya tarong. Para Sabi niya, well, he should campaign appropriately so that Davaoenos would vote for him. Ayan, mangampanya siya para iboto siya ng Davao. butuhon siya sa mga Davaoenyo, plaster niya iyang ipresenta yung plataporma de gobyerno Presenta ang plataporma sa Davao. sa Mga Davaoenyo. Davaoenos. Ipakita karong kampanya. O amo pastoryahan pamilya. Ayon sa mambabatas, kailangan upuan o pag-usapan pa ang pagtakbo sa national posisyon at mayroon pa namang iilang araw bago mag-ikawalo. Ito medyo malupit. Ito aabangan natin 'yan. Pag-uusapan nila yung national position. Kasi sa local position, wala masyadong problema, especially Davao. Naka-turnkey system na po kasi ang Davao. At kung naririnig na napanood nyo na yung aking interview kay Jay Sonsa, walang problema sa Davao. Kasi ano na maayos na po ang Davao. Papaayusin pa. Sana lang talaga merong pang isang tumakbo sa national position. I don't know kung sino ang pwedeng magsenador, kung si PRRD o si Mayor Baste o si Pulong. Yan. But sana meron isa or dalawa man lang sa kanila tumakbo as senator. Okay naman na kasi ang Davao, 'di ba? Noong Oktubre. So amo pastoryahan pamilya. Kung Pag-uusapan Ibalan kanina. na ninyo. Hantod October 8 raman itong Hanggang October 8 yan. filing. Nagpasalamat din ito sa mga Davaoenyo para sa patuloy na pagsuporta at paniniwala nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Para sa mga Davaoenyo, daghang salamat sa kanunay ninyong suporta sa amo. Grabe gaano kamahal ng mga Davaoenyo sa mga Duterte. Iba kasi talaga eh. Nakita namin, na-experience namin kung gaano sila ka-confident na itong eleksyon ngayon, unless magkaroon ng dayaan, Duterte pa rin ang puposisyon. Ang pamilya o lang, antos lang tagamay. Total dili man forever gyud ang kaning pamulitika o kaning panggobyerno, di man ka forever makalingkod diha. Moabot ra gihapon imong panahon nga munaog ka. Unya ang katong ang walay na o dili adunahan karon makadawat na pod og grasya karon pila ka adlaw. Magantos rami mga Davaoenyo. Payo nito sa kanyang anak na sasabak sa politika na maalagaan nito ang kanilang kasalukuyang henerasyon para sa seguridad ng kanilang hinaharap. Naot no nga wala pa man kadaog pod pero dapat maatiman pod niya katong ihang generation. Yan, dapat maipasay. Alam mo yung quality ng pagiging magaling na leader ni PRRD, naipasa naman niya sa anak niya. At 'di ba? I mean, ang dami nating alam. Palpak yung mga anak. 'Di ba? Ayoko na magbanggit. Yung Marcos ba, maayos yung mga anak? Sige nga. Si PRRD more or less naipasa sa anak. And hopefully, naipasa rin ni Pulong sa kanyang anak yung katangian ng Duterte. Kung maaari nga, mas magaling pa eh. Karon
para security po sa ilang mga umaabot nga anak o mga apo. Total, kita naman niya, 5 years naman siya sige tuyok para sa akong opisina sa mga barangay. Ayan, no, matagal na siya nagsisilbi sa mga barangay. So may experience yung tao. Kita niyang kapait o kalisod sa mga tao. So, hinaot nga i-continue niya ang labi na kanang serbisyo nga pang-medikal, mga anak. Yan. Importante yan, medical. Iyahang tabangan ng mga tao. Kay sama sa konsulti sa iya, ang utang kabubuton sa pamilyang Duterte sa mga Dabawenyo, di yun mabayran. So ang amo lang ikauli gid sa ilaha o tagagigayon ng serbisyo para sa Dabawenyo. Samantala sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ay wala pa ring nagpapahayag ng pagtakbo para sa posisyon ng City Mayor at Vice Mayor para sa lungsod. Nag-uulat para sa Yan. Wala pang nagfa-file ng mayor sa Davao, sa city, sa Davao City. At alam ko, yaan po ang inaabangan ng marami kung sino ang tatakbo sa national position sa mga Duterte. At alam ko, yan din ang inaabangan ng mga tambaluslos, mga damunyong nasa politiko. Damunyong mga nasa politika na mga inggitero sa mga Duterte kung sino ang tatakbo sa national position sa mga Duterte. Nako, antayin po natin yan.